Magandang araw po mga kaibigan. Ako po si John Henry dito po sa John Henry Global Balita. Mga kaibigan, balitang panggulat ngayong araw. Diretso mula sa panayam at ulat ng Fox News. Mainit ang mga bagong pahayag ni US President Donald Trump kaugnay ng sigalot sa Middle East, ang plano sa Gaza at ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Ito ang buong detalye na kailangan ninyong malaman kasama ang ating malalim na pagsusuri sa epekto nito sa atin. Mula sa Pilipinas hanggang sa buong mundo, ito ang balitang dapat mong malaman. Ang John Henry Global Balita. Simulan na natin. Sa isang direktang panayam sa Fox News kasama ang foreign correspondent na si Trey Yings, muling nagpalabas ng matinding babala si President Donald Trump laban sa Iran matapos magpaso ang 60-day deadline na interim agreement. Isinusulong ni Trump ang ideya na idiniklarang Strait of Hormuz bilang US territory upang matiyak ang malayang daanan ng mga barko at supply ng langis. Maaaring tinanggihan ito ng Iran at nagbabala ang kanilang military commander na hindi nila ginagarantihan ang kaligtasan ng mga barkong lalabag sa kanilang blockade. At isinusulong na ng Administrasyon Trump ang phase 2 ng kanilang peace plan sa Gaza. Sa eksklusibong pahayag ni US Special Envoy Jared Kushner sa Fox News, inilad niyang nakipagpulong siya ng 4 na oras kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Target nilang simulan ang demilitarisasyon o pagpapasuko ng mga armas ng Hamas sa loob ng 30 hanggang 90 araw. Sa kabila ng matinding focus ng US military assets sa gitnang silangan, binigyan din pa rin ng mga ulat ng Fox News ang kahalagan ng Indo-Pacific region. Patuloy ang pakipag-ugnay ng Washington sa Maynila upang panatilihin ang matatag na defense alliance sa gitna ng nagpapatuloy na sigalot sa West Philippine Sea. Mga kaibigan, narito ang ating kabuong pagsusuri sa tatlong malalaking balitang ito at kung bakit napakahalaga nitong subaybayan ng bawat Pilipino. Una sa lahat, ang usapin sa Strait of Hormuz ay hindi lang usapin militar ng Amerika at Iran. Ito ay usapin ng ating bansa, bulsa at seguridad. Ang Strait of Hormuz ay ang pangunahing daanan ng langis sa buong mundo. Kapag nagpatuloy ang tensyon at nagkaroon ng totoong blockade o reaksyon militar doon, ang direktang tatamaan ay ang presyo ng petrolyo at pamasahe sa ating bansa. Bukod pa rito, libo-libong overseas Filipino workers, OFWs at Filipino seafarers ang nagtatrabaho sa rehiyong yon na pwedeng maipit sa gitna ng sigalot. Pangalawa, ang usapin na po sa Gaza Peace Plan. Dito natin makikita ang estilo ng diplomasya ni Donald Trump, ang pagpapatupad ng mabilis na time frame at quick political wins gaya ng 30 to 90 days demilitarization target sa Hamas. Subalit, ang tanong ng mga geopolitical analyst, maging epektibo ba ito kung walang malinaw at pangmatagalang kasunduan sa magkabilang panig? Ang tunay na kapayapaan ay hindi lang basta pagkuha ng armas kundi pagbuo ng tiwala. At pangatlo po na siyang pinakamahalaga para sa ating bansa, ang epekto nito sa West Philippine Sea. Dahil nakastretch at nakahati ang atensyon at militar ng Amerika sa gitnang silangan, may posibilidad na ituring ito ng ibang superpower gaya ng China bilang isang pagkakataon upang magpaalala ng kanilang puwersa sa ating rehiyon. Kapag abalang US Navy sa Strait of Hormuz, mas lumalaki ang hamon para sa Pilipinas. Kaya naman, mahalaga para sa ating pamahalaan na patuloy na magkaroon ng matatag na independent foreign policy at palakasin ang sarili nating kakayahang pandagat sa halip na umasa lamang sa ating mga alyansa.
So yan po ang pinakabagong update sa araw na ito. Sa inyong palagay, sapat ba ang aksyon ng Amerika para mapanatili ang kapayapaan sa Middle East at sa ating rehiyon? I-komento ang inyong reaksyon at salubin sa ibaba. Muli ito po si John Henry, dito po sa John Henry Global Balita. Huwag po nating hahayaang manatili tayong bulag sa mga tunay na kaganapan sa mundo. Kung nagustuhan ninyo ang ating mapanuring pagsusuri ngayon, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito para mas marami pa tayong mga kababayan na mamulat. Mag-subscribe na rin kayo sa John Henry Global Balita at i-click ang notification bell para palagi kayong laging una sa mga nagbabagang balitang tambaigdig. Isulat nyo na rin ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Hanggang sa susunod!